Mga kabayan, matapos ang isinagawang pagdinig kahapon sa Senado, kaugnay sa maanumalyang flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa, ginisa ng mga senador ang mga kontratista kasama na ang kontrobersyal na si Sara Diskaya. Sa ginawang investigasyon na pag-alamang walang mga kaukulang papeles ang ilan sa mga mamahaling SUV ng mga Diskaya. Dahil dito, nagsagawa ng search warrant operation ang Bureau of Customs o BOC sa bahay ng mga Diskaya para kumpiskahin ang mga sasakyan at isailalim ito sa investigasyon. Pero ibinunyag ni Bureau of Customs sa BOC Chief of Staff, Attorney Jeka Kasipit, na 2 lamang sa 12 iniimbestigahang luxury cars na pagmamay-ari ni Sara Diskaya ang naabutan nila sa bahay nito ngayong Martes, September 2. Kasunod ito ng paghahain nila ng search warrant matapos madiscover na walang record sa kanilang ahensya ang mga mamahaling sasakyan. Wala po. Wala pong mga representative lang po nila ang humarap sa amin. Sir, para po alam nyo, may nakita ko kaming 2 unit right now. Yung Land Cruiser po and yung Maserati Levante. And then yung Land Cruiser po na SC300. Yun po yung currently at the property. Yun hong 12. Yung iba po, hindi po namin nahanap. Wala po kami nakita dito. So wala na po yung Rolls-Royce, wala na po yung mga Mercedes-Benz, wala na po, pati yung Bentley? Wala po dito. Samantala, sa ginawang pagdinig sa Senado, ibinunyag kahapon ni Senador Jingo Estrada ang modus ng mag-asawang Diskaya kung paano sila nakakakuha ng mga kontrata sa DPWH sa pamamagitan ng pagbibiding. Ayon kay Estrada, kaya pala nananalo ang mga kumpanya ni Diskaya ay gumagamit ito ng 9 na kumpanya na iba-iba ang pangalan. Pero iisa lang ang nagmamay-ari at ito nga ay ang pagmamay-ari ng mag-asawang Diskaya. One last question, Mr. Last Chair. question. Yeah, Mrs. Diskaya, meron bang pagkakataon yung siyam na pag-aari mo ng construction company, meron bang pagkakataon na sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sigurado ka? Pag makakuha ako ng record sa ko. DPWH na si St. Timothy, si St. Gerard, si Alpha Phi Omega, sino pa? Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero Okay, yung ibang licenses, magkakasama sila minsan. And then, so minsan naglalaban-laban yung siyam? Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung siyam na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun eh. Correct? Tama? Sinermo na naman ni Senadora Rodante Marcoleta ang isa pang kontraktor dahil sa hindi nito pagsasabi o pagsagot sa mga simpleng tanong lang ng mga senador. Ayon sa General Manager ng Wawaw Builders na si Mr. Alan Arevalo, utos daw ng kanyang abogado na huwag siyang magsalita at sumagot sa mga tanong ng mga senador. Sa huli, hinikayat na lang ni Marcoleta itong si Arevalo na magturo na lang ng kanyang mga kasabwat para hindi sa kanya lahat mapunta ang mga parusa kabilang na ang plunder case. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo ng mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para meron po tayong kapuntahan talaga. Nakatikim din ang sermon ng isang engineer ng DPWH dito kay Senator Erwin Tulfo, kaugnay naman sa pag-i-issue nila ng permit sa mga kontraktor na hindi dumadaan sa masusing investigasyon. Lumalabas kasi na may mga iba pang kumpanya na nag-a-apply sa DPWH para makasali sa bidding, pero iisa lang ang nagmamay-ari kung saan ay mahigpit na ipinagbabawal ito sa batas. No, Your Honor. PCAB is also a quasi-judicial body.
And we do a lot of investigations, and we also resolve a lot of cases. Investigation siguro sa mga maliliit, pero kung mga malalaki na kagaya nito, wala ho kami naririnig. Bakit 15 po sila na nagkunsabahan, binulsa yung pera ng bayan, 1.3 trillion, wala tayong narinig. Ngayon, nandito kayo, nagpapaliwanag, sasabihin nyo, meron kayong quasi-judicial. Nasaan yung quasi-judicial? Bakit yung pinayagan nangyari? 2022 hanggang 2025, 3 years, engineer. Wala kayong ginawa, hindi nyo kinansela yan. Isang kumpanya, tatlo pa. Yung isang may-ari. Wala kayong ginawa. Ngayon, pinapakita yung sa amin dito na meron kayong ganito, meron kayong nasaan yun sinasabi mo? 3 years. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa isinagawang investigasyon kahapon sa mga di umano ay mga kontraktor na dawit sa mga ghost flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa, naniniwala ka ba na may makukulong at mapaparusahan sa mga ito, kabilang na ang mag-asawang Diskaya? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Nasa linya ngayon si Attorney Jack Casipit, ang Chief of Staff po ni Commissioner Ariel Nepomuceno, dito po ngayon sa lugar kung saan sinisilbi na po ang search warrant para po sa mga sasakyan ng mga Diskaya. Good morning po, Attorney. Magandang umaga po, Sir Ted. Magandang umaga po. Apo, sige po. Can you inform us please, meron po kayong dalang search warrant ho ba ito? Meron ba din po kayo bang seizure and warrant po galing kay Commissioner? At ano po naging responde ng may-ari po ng building? Go ahead, sir. Actually, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga sa lahat. Kahapon ho, nag-apply ho kami ng search warrant sa sala po ni Judge Carolina Ecasiano Season. Ito po ay para makatulong sa Senate Blue Ribbon Committee sa pag-uutos ni Commissioner sa pag-guide ho ni Presidente Bongbong. Nakapag-apply ho kami. Kagabi ho, sinerve ho namin, 2 beses ho namin tinry i-serve. Isa hong alas 9 ng gabi and isa hong alas 10 ng gabi. Parehas ho, we were refused to enter the premises. So this morning ho, we went again to serve. Hindi naman ho nag-resist ang may-ari ho ng property at pinayagan ho kami pumasok. Currently ho ngayon, nag-iikot ho kami, ini-inspection namin yung mga nakaparadang mga sasakyan para ho malaman natin if meron nga hong paglabag sa batas, if meron ba hong hindi nabayaran mga buwis at kung sa kanila ho nakarehistro. Nasa search warrant ho namin is 12 sasakyan ho. 12 lang po, hindi po 38 or 28 gaya po ng binabanggit ni Binibining Diskaya? Hindi, based sa records namin, Sir Ted, 12 lang po yung wala po kaming ma-pull out na records sa Bureau of Customs. So we were banking on those data. We cannot check on other data po na wala naman kaming basis po. So, pakiklaro po, Attorney. Yung search warrant, ano po ay yes, po. Ano pong sinasaad? Ano pong sinasaad roon at ito po ay pertaining specifically sa 12 sasakyan lamang? Yes po, opo. Ang mga sasakyan po na tinitignan namin is isang Cadillac Escalade, isang Toyota Tundra, isa hong Toyota Sequoia, isa hong Rolls-Royce Cullinan, isa pong Mercedes-AMG G63, isang Mercedes-Benz G500, isa hong Toyota Tundra Pickup, isa pong LC300 3.3 V6, Lincoln Navigator 2021, Lincoln Navigator 2024, Maserati Levante Modena, and isa pong Bentley Bentayga. Okay. Base po sa mga records po ng Bureau of Customs, ito po yung wala ho kaming nakuhang
verification ng import entry. Mhm. So, meron ho kaming probable cause na baka ho hindi nabayaran ng tama yung mga import duties and taxes. Ayun, opo. Kasi po, ang husgado talaga, mahigpit din dyan. Di po ba, attorney, no? Yes, sir. Opo. Kasi, Yes po, Sir Ted. Kasi po sa ating Bill of Rights, alam mo yon, ito ay aking private property. Kung papasok ka dito, yung huwes mahigpit din naman sa pagsiguro. Oo, na specific ang hinahanap mo at yung mga sinasabing paglabag sa batas para maiklaro natin to. Okay. Yung bang tama 12, no? Opo, yung bang Mercedes-Benz Maybach kasama diyan? Hindi po. Okay. Sige. So sir, nangangahulugan na sa record ng customs, itong mga sasakyan na ito, wala kayong record na ito ay dumaan sa inyo at nakapagbayad ng corresponding at nakakuha ng certificate of payment bilang patunay na nagbayad po ng tamang buwis. Tama po kayo, Sir Ted. Opo. Nabanggit kahapon na ang isa sa pinagkukunan nila ng auto ay yung Frebel. Yun po parang nabanggit nga po yun ng Senate inquiry. Yung Frebel kasi... Frebel po yata and Auto Art po yata yung nabanggit ni Madam Vizcaya. Opo. Sige. So, sa ngayon po, kasi hindi naman yan tumawid ng dagat at dumiretso dyan sa kanilang garahe, di ba? May attorney. So, may dinaanan yan. Yes, may dinaanang port yan. May dinaanan pong broker yan at importer yan. Opo. Sa ngayon ho ba, sa ngayon ho ba, sir, meron na kayong informasyon kung saang port pumasok yan at sino ho yung sinasabi nga na gray market dealer niyan dito? Kasalukuyan po, wala pa po kami na kukuhang informasyon na. Nag-iimbestiga pa rin po kami. Yung nabanggit ho kanina na yung nabanggit niyo ho na Frebel and Auto Art po, yun din po yung narinig ho namin kahapon sa Senate inquiry. But as of now po, we cannot confirm kung sila po, sa kanila po ba dumaan yung mga sasakyan o hindi po. Allegation lang po. As of now, hindi pa ho namin napapatunayan. Hindi pa rin ho po namin na iimbestigahan ng maayos. Opo. And that will be another issue. Sige po, we respect that. So, attorney, ano ngayon ang sitwasyon dyan? Yan, 12 ba na yan? Nandidiyan? Ngayon, sir, nasa ground floor ho ako. Umakyat ho yung team natin sa second floor. Dito po sa ground floor, may isa ho kami sasakyan na nakita. Pero hindi pa ho tapos yung pag-i-inspection ho namin. Okay, opo. Sige po. So sir, opo. Ano ho ang legal na gagawin po ng Bureau of Customs kapag po yung 12 na binabanggit po ninyo ay nandidiyan at hihingian nyo sila ng certificate of payment? Ano po ang magiging legal po ninyong gagawin? And ano po ang inyo pong, in the end, ano po ang inyong magiging disposisyon kung walang maipakita pong certificate of payment ng mga ito? Tama po kayo doon, Sir Ted. Pag nakita ho namin dito yung mga sasakyan, hihingin ho namin sa kanila yung mga dokumento nila. Kung meron man, na yun ho yung sinumite nila sa Land Transportation Office para ho marehistro, para ho ma-cross-reference natin, ma-verify natin if totoo ho nakapagbayad sila ng tamang buwis. Ngayon, if napresenta ho nila sa atin yung mga papeles na yon and makita ho natin na tama naman ho, hindi naman ho natin itisisi yung mga yan. Kasi private property naman ho yan and baka ho bigyan ho natin sila ng benefit of the doubt na buyer in good faith. So kung sakali naman ho na hindi ho sila makapag-present, meron ho tayong 15 days para ho hintayin natin yung mga dokumento nila. Pag wala ho sila na ibigay nun, mapipilitan ho ang Bureau of Customs, mapipilitan ho kami na i-seize po ang mga sasakyan. Okay. So that is the due process, attorney, no? Madam Vizcaya, Sarah, it is common knowledge that you own 9 companies, namely St. Gerard,
St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon, up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. All right. Since you started securing contracts from the DPWH, since kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH? Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't have Mahigit the figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years. I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark Give me a figure. ballpark figure. Siguro po mga 400 ganun. I'm not Siguro. I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide po. Nationwide. All right. Pero yung bulk ng mga projects na award sa ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your contracts. Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila ang Where marami. outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Migos Project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya definitely. ka dahil pag meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, Nasaan? meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I ilang don't beses kayo have the natatalo? actual figures, pero sa panapanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong ano ba yun? Yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasali. I really don't have the figures right now, You know, but I if can... you come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo na, tatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh. You have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay. You mentioned it to us right now. You are asking her to relate the 400. No. Parang mahirap naman yata. Hindi. 400. In 2022, I bidded for 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects? For 491. 491. I joined the bidding. Po.
Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? Itong This is siyam? just for Alpha and Omega Oh, po. what about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have the statistics Oh. for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 71 flood control projects na napanalunan ninyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Eh kanina sinabi mo ikaw may-ari ng Siam. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing.